hanggang sa mamatay yung Apple na kandidato niya sa pagka-congressman talo. Pangalan nun, Apple. Kaya isaksak mo niya yung Apple sa bibig ni Joel Chua. Sabi niya doon sa kampanya sa Manila. Hanggang niya mamatay. Matindi po. Kaya yung mga sabi nila na malakas yung mga Duterte, yung endorsement ng mga Duterte, hindi man po totoo. Mismong si Pantaleon Alvarez, dating speaker po, talo. Si Piñol po, na dating DA Secretary, tumakbong gobernador sa Cotabato, talo. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, vlogger, broadcaster from Albay, Bicol Region. Dito muna tayo sa Joke Time, portion ng ating programa. Maya-maya, pag-usapan natin po yung impeachment ni Sara Duterte, impeachment trial sa Senado. Kasi with the result, mga kababayan, ng eleksyon sa pagkasenador, ito na yung topic. So ang mga tanong ngayon, mananalo ba, makukonvict ba si Sara Duterte with the new composition ng Senado? Iba-iba yung mga analysis. At saka pag-usapan din natin yung mga propaganda ng mga DDS vloggers na sabi nila, ang result ng election ngayon, midterm election, is a total rejection ng administrasyong Marcos. Totoo ba ang ganyang mga pananaw, mga kababayan, o fake news man lang po at propaganda? So yun ang ating i-resolve, mga kababayan, sa ating discussion ngayon. But before that, dito muna po tayo sa ating joke time para lagi lang tayong masaya, di ba? And by the way pala, yung mga hindi pa naka-subscribe sa atin, click subscribe muna. Ito po padala ni Jerry Ancheta. Ang joke niya, mga kababayan, kwentong katatawanan, may relasyon po sa katatapos na eleksyon. Yung nanalong mayor, tinanong ng reporter, sabi ng reporter, kumusta naman po, mayor? Kasi re-electionist kayo. Kumusta naman yung peace and order situation dito sa lugar ninyo? Lalo nung eleksyon. Sabi ng mayor, about peace, we have plenty of that here. We have dalag, hito, tilapia, and even gurami. About order, you can order by kilo, by kahon, or by banira. Mali yung pick-up na. Mali yung pick-up po, mga kababayan ng mayor. Mali yung dinig. May na yung ulo ng napili ng mga butante. Anyway, joke man lang po. Peace in order po yung yung tinatanong, nauwi sa isda. Fish. Malayo yung topic ng mayor po. Lutang. But anyway po, matik na, 200 pesos, pakipadala na lang po ng GCash number ninyo. Baka kasi po yung yung negosyo ng mayor, isda. Kaya ganun. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung pangalan po ninyo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi po, qualified ka pa rin sa grand draw natin. Sa December, 10,000 pesos na yung cash prize. Di bueno, mga kababayan, may bagong channel para tayo po. Dealing with yung discussion natin doon about all about life. Life with Dante M. Yan po, mga kababayan. Hanapin na lang po ninyo sa YouTube. Paki-subscribe naman po, mga kababayan. Kasi pinag-usapan natin dito is about relationship sa inyong mga pamilya. Kung problematic po yung buhay, baka makapulot po tayo ng aral. Di ba? Mga discussions about success and failures. Paano ma-overcome natin yung mga difficulties in life based sa ating mga experiences at ating mga research.
galing sa mga eksperto. Tama po mga kababayan, para iba naman ang maging content natin. Hindi lang puro politika. Minsan kasi nakakasawa din yung mga topic sa politics, nakakainit ng ulo. Di ba? Kaya doon sa channel natin, medyo relax doon, mga kababayan. O ngayon, dito na tayo, balik na tayo sa discussions about politics. Kasi tapos na yung eleksyon, balik po sa impeachment ni Sara Duterte. Ang mga laman ng balita ngayon. Siyempre, pinag-uusapan kung masimulan na yung impeachment trial, mananalo ba ang conviction. And by the way, kahapon po, tinawagan pala ni Speaker Martin Romualdez itong si Laila de Lima, incoming representative ng ML. Kasi nanalo, mga kababayan, yung mamamayang liberal. Ang first nominee, si Laila de Lima. Ngayon, nang tawagan, tinanggap na po yung offer ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez possibly will remain as Speaker of the House with the majority support ng mga congressmen. Yung mga members ng Congress kasi na kaalyado ng ating speaker, si Martin Romualdez, sila pa rin yung nanalo. O ngayon, other than si Laila de Lima, inoferan din ni Martin Romualdez po si Chil Jokno ng Akbayan. So ito yung balita ngayon, mga kababayan, dito sa Inquirer. De Lima Jokno to join House team prosecuting BP Duterte. Mamimilipit dito si Sara Duterte, mga kababayan. Manggagaling na mga House prosecutors ang kasama na sa House prosecution team. Yes, sabi dito, they have yet to take their oaths as party list representatives but prominent roles already await lawyers and human rights activists Laila de Lima and Chel Jokno in the incoming Congress. Sa separadong statements na pinalabas nila, si de Lima at saka si Jokno were the first nominees ng mamamayang liberal, ML, at saka nitong Akbayan, confirmed that they will be joining the House of Representatives 11-man prosecution team in the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga natalo kasi po doon sa mga kasama sa prosecution team. Ang isa, mga kababayan, si AKB Representative Aljil Bungalon, tumakbong First District Congressman dito sa lalawigan ng Albay. Medyo sinamang palad, talo po ng mayor ng Tabaco City, yung anak ng namatay na congressman na si Edsel Lagman. So malakas pa yung political influence ng matandang Lagman dito sa First District ng Albay. Yung mga Lagman dito po sa First District, almost more than 30 years, mas mahaba pang panahon kaysa sa pag-upo ni dating Pangulong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, pinalitan po ang mismong nagdesisyon na isali sa prosecution panel yung ating Speaker of the House, si Martin Romualdez. Tinawagan sila mismo. Itong si de Lima at saka si Chel Jokno. Yan, sabi dito, 2 vacancies are anticipated in the prosecution panel when the 20th Congress opens in July. 2 of the prosecutors, si Loreto Atzaron at saka si Raul Angelo Bungalon, have lost their election bids as representatives in General Santos City at saka dito sa Albay. So sabi ni de Lima, the Speaker has invited me to serve on the prosecution panel for the upcoming impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, and I have accepted it. My decision niya comes from a place of duty and principle. I have always stood for truth, accountability in the rule of law across different administrations, regardless of political affiliation. That commitment remains unchanged. Alam naman natin na si de Lima po, dilawan. Pero sabi ko sa inyo, yung mga dilawan po, both in Congress tapos sa Senado,
Kaalyado na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabi natin, yung mga senador po, tingin ko, pag nakita nila mga kababayan na talagang napakalakas yung depende yan sa ebidensya po na ipepresenta ng prosecution. Pag nakita ng mga senador na yan, kahit na yung mga dating kaalyado o kaalyado pa ngayon, other than yung mga hard senators talaga, hardliner na Duterte sa Senado, tulad po ni Bato, ni Marcoleta, ni Robin Padilla, saka isama na natin si Amy Marcos. Tingin natin ito, ang mga hardliners, boboto sila for acquittal. Pero yung the remaining senators po, kasi yung mga analyst, dinivide na nila, distribute na nila mga kababayan, itong mga incumbent senators and incoming senators, yung mga bagong senador, re-electionist at mga bagong panalong senador. Lumalabas doon mga kababayan na panalo si Sara. Wala pong ganong kasiguruhan po. Ang bola bilog, lalo na ang mga senador po. Sabi nga natin, ang mga senador nag-iisip din ng sarili nila. Di ba? O mamaya, ipakita ko sa inyo kung sino-sino ang mga possible senators na kakampi sa mga Duterte, yung tinatawag na swing votes, neutral, pero pag nakita nila yung ebidensya po talagang malakas, will favor the conviction. At yung mga perceived senators na talagang medyo klarado na will vote for the conviction ng Vice Presidente. Pero meantime, balikan natin yung kwento tungkol dito sa pagtanggap ni Chel Diokno at saka ni Laila de Lima sa naging offer ni Speaker Martin Romualdez. Sabi po ni de Lima, ang aking partisipasyon niya is not about personalities o kaya partisan politics. It is about honoring the public trust and the responsibilities that come with it. My participation is one part of the broader agenda for justice and reform, an agenda I intend to pursue fully as I take my place in the House of Representatives, sabi po niya. O ngayon, sa parte naman po ni Chel Diokno na first nominee ng Akbayan, alam naman po ninyo yung Akbayan top notcher sa party list election. At yung Akbayan po, isa sa mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kaya sabi po ni Chel Diokno, as the principal endorser of the first impeachment complaint and after thorough party deliberations, we extend our full support to this historic process of accountability. Sabi po ng Akbayan sa statement. So incoming Akbayan representative Attorney Chel Diokno will join the House prosecution panel. So this is not the first time that Diokno will be serving as prosecutor sa impeachment court. Noong 2001, he was a private prosecutor sa Senate trial laban kay dating Presidente Joseph Estrada. O ngayon, bakit pinili po? Inimbita personal mga kababayan mismo ni Speaker Martin Romualdez, itong si de Lima at saka si Chel Diokno. Sabihin naman ng mga DDS, kasi niya si Martin Romualdez naglalaway na maging Pangulo. Baliktad po, naglalaway po na maging Pangulo si Sara Duterte kasi siya mismo yung nagsabi, inappoint na niya yung kanyang sarili as designated survivor. Yan napakalinaw. Imagine, Vice Presidente ka, personal kang sumasama sa mga maisog rally ng intensyon, patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at siyempre, sino pa ba yung beneficiary pag napatalsik yung ating Pangulo? Di ba yung Vice Presidente? Napakalinaw po. Tapos, i-accuse ninyo si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, si Speaker po, he has to act. Bakit po? May impeachment complaint po. At yung Vice Presidente, na-impeach na nga po ng Congress. Alangan man na na-impeach na ng Kongreso po, pababayaan niya yung impeachment trial. Tama po? Anyway, kung hindi po guilty sa mga articles of impeachment si Sara Duterte,
after the Senate trial, the acquittal po, ano naman yun? Ganun lang naman po, mga kababayan. So, kailangan, tingnan natin kung ano ba, mabibigat ba talaga yung mga ebidensya. Lalo yung first article of impeachment. At saka yung pangalawa, yung una dun sa reklamo, yung pagbabanta. Pangalawa po, yung paggamit ng confidential funds. So, titingnan yan ng mga senador kung talagang mabigat. And I think, mga kababayan, pag nakita ng mga senador na talagang malakas yung ebidensya, boboto sila, mga kababayan. Basado sa merito ng kaso, basado doon sa mga ebidensya presented in the impeachment court. Yan ang ating paniwala, mga kababayan. Yes, sabi rito. Sabi ni Speaker Martin, the impeachment trial anya should rise above politics and personalities and be undertaken with utmost seriousness and responsibility. Tama po, hindi ko mo kaalyado, kukonsintihin ninyo. Yan ang pananaw natin. Mataas pa rin, mga kababayan, ang ating pagtingin sa mga senador. Ano man yung kanilang kinakaaniban. Other than, mga kababayan, yung mga nagsalita na talaga. Si Amy Marcos, nagsabi siya na up to the end. Hanggang dulo daw. Sara Duterte siya. O di alam na natin yung boto niya. Ganon din si Bato de la Rosa. Ganon din si Robin Padilla. At saka, mga kababayan, si Marcoleta. Ito mga hardliners po. But the rest of the senators, nasabihin pa natin, halimbawa si Camille Villar, at saka si Alan Peter Cayetano, saka yung kapatid niya na si Pia. Ako naniniwala ako kasi ugali nila yung biglang pak! O diba? Siyempre, iisipin din nila yung sarili nila. Kung makakasira sa kanilang political career, yung kanilang pagdesisyon na isalba. Other than, siyempre, may ambisyon din yan sa top position, presidente at vice-presidente. Sabi ko nga, alangan man, nakita na nila napakabigat ng ebidensya kay Sara, pagkatapos i-acquit nila. O di kalaban pa nila yan sa 2028 election. Pero kung i-convict nila si Sara with all the evidences presented, justified, at magiging hero sila, mga kababayan. Kasi sasabihin ng mga mamamayang Filipino na nakakakita sa impeachment trial, itong mga taong ito, matino kong mag-isip. Tama pa? Tulad ng sinasabi ni Speaker, na ito anyang impeachment trial should rise above politics and personalities. Yan ang ibig sabihin po niyan. They should rise above politics and personalities. Dapat ang desisyon nila ay base, mga kababayan, sa ebidensya. Kung base sa ebidensya, talagang ninakaw ni Sara Duterte, kasi yun ang akusasyon, nilustay, mga kababayan, yung confidential funds. Ninakaw, napakalinaw na talagang ninakaw. Halimbawa, ganon ang lumabas sa pag-present ng mga ebidensya. Tapos kinonsinti, backfire yan po sa kanila mismo. Baka yun na po ang yun ang katapusan ng kanilang political career. Hindi na sila makakaulit niyan. Isusumpa sila ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya bantayan natin po kung paano magdesisyon. Ito pong mga senador na nanalo po. Kasi ang ultimate judge po, tayo. Kaya sabi po ni Martin Romualdez, this is not about targeting individuals. This is about fulfilling our constitutional duty with integrity. The House is committed to presenting a case based solely on facts, evidence, in the rule of law, sabi po ni Martin Romualdez. Yeah, because I know si Martin Romualdez, very objective po siya. Bakit? Tingnan ninyo, he is a true leader, mga kababayan. Hindi tinitingnan yung kulay. Tingnan ninyo, hindi man niya kaalyado si Laila de Lima, kasi si de Lima po, dilawan. Di ba? Malinaw na dilawan. Si Chil Diokno, ganun din. Mga dilawan ito. Pero bakit in-invite mga kababayan ni Martin Romualdez na maging parte ng prosecution panel? 11-member prosecution panel. Di ba?
Pwede naman siyang kumuha ng mga nasa partido, mga kaalyado. Bakit yung hindi kaalyado, isinama niya at personal niyang inimbita para po makita natin ang credibility, competence, integrity and credibility yung gustong mangyari po ni Martin Romualdez. Di ba? Sabi po ni Martin, the Senate as the impeachment court deserves to hear a case presented with competence and credibility. The participation of figures like De Lima and Jokno will help ensure that. He reiterated that the aim niya was to preserve democratic institutions and uphold the Constitution without fear or favor and with the full trust of the Filipino people. Hindi po pwede dito yung kampi-kampihan lang. Dahil kakampi, hindi mo napapanagutin. Yan ang masama rito mga kababayan sa mga hardliner sa Senado tulad ni Amy Marcos, ni Marcoleta, ni Robin Padilla at ni Bato. Hindi nila tinitingnan. Nakatingin lang sila doon sa sa utang na loob, sa kanilang alliance. Hindi na po objective. Yan ang masama. Kaya kami nga po, halimbawa, we are supporting the Marcos administration kasi kinampanya natin, binoto natin, alangan man iwan natin sa ere. Nakikita natin maganda naman yung ginagawa ng ating presidente, kaya we support the president all the way. Just like the previous administration, binoto ko po si Digong. Kaya lang yung patapos na mga kababayan, sumubra na si Digong lalo nung panahon ng pandemic, sobrang pang-abuso yung ginawa niya. Alangan man, isosupport pa rin natin kahit mga masasama na yung ginagawa. Yun ang reason po kung bakit ako nag-withdraw ng support. Galit ngayon yung mga DDS. Ginamit ko lang daw si Digong. Anong pakinabang ko kay Digong? Sige nga, humingi ba ako ng favor sa kanya? Nagpa-appoint ba ako kahit sa local position dito? Di ba hindi? Never tayo na humingi ng pabor. Kahit na dito sa present administration. 3 years na po. Pabalik-balik kami ni Mrs. sa Palasyo Malacanang. Humingi man lang ako kay Mrs. Lisa Marcos o sa mismong Pangulo o sa mga kaalyado niya ng posisyon sa gobyerno related sa aking expertise as a media man. Di ba hindi? May mga akusasyon sa atin na nagbalingbing daw tayo. Wala tayong ganon. Wala tayong ugaling ganon. Di tayo tumitingin sa kung ano yung tama. Ganon ang ugali ko po. Hindi ko sinuport ko. Alam na natin na nang abuso sa poder. Pagkatapos, support ko pa all the way. That is fanaticism, mga kababayan. Tayo ultimately, ang gusto natin, gumanda ang buhay ng bawat Filipino. We are for the country. Hindi doon sa isang personality lang na kahit mali, kinonsinti mo. Yan ang mali sa mga taong yan, mga kababayan. And I believe the majority of the senators, wala mang ganun pong pag-uugali. So sabi rito, based on the timetable proposed by the Senate President Francis Escudero noong Pebrero, itong articles of impeachment against Duterte will be presented to the plenary when the session opens sa June 2 po. And that trial will begin on July 30. Sa July 30, mga kababayan, yun din yung pag-assume ng office ng mga bagong nanalo na mga senador. O ngayon, yung ating pananaw at posisyon, mga kababayan, parihas ng pananaw at posisyon, paniwala ng isa sa mga tatayo na prosecutor sa Congress, sa Senado pala, sa House Prosecutor in the impeachment trial sa Senado. Yan Sabi rito, impeachment case is still strong regardless of poll results, sabi po ni Joel Chua. Ito na po ang kompleto. 11 members ng prosecution panel ng Congress. Panalo si Jinky Luistro, si Romeo Acop, si Rods Gutierrez ng One Rider Party List, si Manila Congressman Joel Chua na gustong saksakan ng apple sa bibig ni Sara Duterte,
para mabilaukan daw hanggang sa mamatay yung Apple na kandidato niya sa pagka-congressman talo. Pangalan nun, Apple. Kaya isaksak mo niya yung Apple sa bibig ni Joel Chua. Sabi niya doon sa kampanya sa Manila. Hanggang niya mamatay. Matindi po. Kaya yung mga sabi nila na malakas yung mga Duterte, yung endorsement ng mga Duterte, hindi man po totoo. Mismong si Pantaleon Alvarez, dating speaker po, talo. Si Piñol po, na dating DA Secretary, tumakbong gobernador sa Cotabato, talo. Yung mga in-endorse ni Sara sa Bohol, lahat talo. Maniwala kayo. Fake news po yung mga pinapakalat nila. Yan ang ebidensya. Piñol money, 231,854 for governor ng Cotabato. Ang nanalo po si Lala Mendoza, 409,358. Ayan, si former Speaker Pantaleon Alvarez, talo po. Kaya sabi ni Ashley Garbin sa kanyang post, yung nanawagan ng rebellion para ikodita nila si PBBM, siya tuloy ang kinodita. Itinapon siya ng kanyang mga kababayan. Ang galing ng Duterte effect, isa-isa na silang bumabagsak. Sana ay magpatuloy pa ang kanilang kapalaran. Talo po talo si Pantaleon Alvarez. Former Speaker Pantaleon Alvarez loses Vice Governor race in Davao. Kayong naniniwala po sa mga sinasabi nila. Lahat propaganda po, fake news. O balik tayo doon sa prosecution panel. So ito po, Marcelino Libanan, siya yung lead prosecutor. Arnan Panaligan, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, si Kate Flores, ang dumagdag po itong dalawa, si Laila de Lima at saka si Chel Jokno ng Akbayan. Si Laila, ML Party List. So galing po sa iba-ibang partido, hindi man kaalyado ng speaker, pero inimbita niya. Ganon ang totoong leader, ang tunay na leader, hindi yung kampi-kampihan. Dapat tingnan po ano yung merito ng kaso. Kaya parehas po yung aming pananaw ni Joel Chua. Sabi dito, the impeachment case against Vice President Sara Duterte remains strong regardless of poll results. As Manila Representative-elect Joel Chua believes overwhelming evidence will be considered by senators. Alangan man po nakikita ng buong mundo. Siguradong milyon-milyon sa ating mga kababayan ay will be glued on the television, in the social media, sa YouTube, coverage, sa Facebook. Lahat yan nakatutok po dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Nakikita ng publiko. At kitang-kita ng publiko ang napakalakas na ebidensya to convict Sara Duterte. Pagkatapos, yung mga senador na nandun mismo, senator judges, ipipikit na lang nila yung kanilang mata at titingnan nila yung kanilang alliance with Duterte. Baka nga pati si Amy Marcos biglang bumaliktad. Di ba? Hindi mo masabi. Baka nga biglang magbalik loob si Amy Marcos kasi muntika na siya na matalo. O di ba? Number 12 na lang, muntika na. At pag inulit niya ito, mga kababayan, hanggang senador na lang siya. Hindi siya mananalo as Vice President o President ng Pilipinas. Halimbawa, may ambisyon din siya na maging Pangulo. Kasi, siyempre, yung kapatid nga niya po, mas matanda siya. Siya yung matandang kapatid. Naunan pa siya ni President Bongbong Marcos na maging presidente. So hindi natin maalis na nag-ambisyon din yan si Amy Marcos. At pag hindi nagbago ang kanyang mga pag-ugali, mga kababayan, na hindi siya objective sa mga pagdidesisyon, malamang hindi na siya makaulit sa susunod na mga pagkakataon. So sabi rito, Chua in an online interview with reporters covering the House of Representatives admitted that with the prospective Magic 12 in the senatorial race, it will be a challenge to sway senator judges toward their case as many of Duterte's allies are poised to win. Pero paniwala ni Chua,
that the quantum of evidence that the House prosecution team has gathered will be enough to convince reasonable senators. So naniniwala si Chua na makukumbinsi pa rin ang majority sa ating mga senador na i-convict si Sara Duterte pag naipresenta ng maayos ang bulto-bulto mga kababayan na ebidensya na talagang nilustay ni Sara Duterte ang kaba ng bayan. Di ba po? Isa lang po ito sa isang article of impeachment po. Kahit isa lang doon sa 7 will be enough to convict Sara Duterte. Kaya mahirapan po itong mga senador na perceived to be allies ng mga Duterte na magdesisyon sila basado sa party affiliation or sa relasyon nila sa mga Duterte. Kasi ang malalagay din po sa alanganin mismong yung pagkatao nila, their political career. Talaga pong isusumpa sila ng ating mga mamamayang Pilipino. So mamimili yan, their survival sa politics, their political career, o tuldukan yung abuses na ginawa ni Sara Duterte. Yan po ang magiging choice nila. Interes ng mga mamamayang Filipino o interes ni Sara Duterte o ng pamilya Duterte. Yan sabi po ni Chua. Well, if you look at the winners, it's very tough and very challenging. But maybe I believe that at the end of the day, what they will consider and give more importance to is what the people want. If the evidence will be our basis, I believe that our good senators will fulfill their duty based on evidence and not on party lines. I remain confident because I believe all our senators are reasonable people. Yan ang pananaw po ni Joel Chua. Ang sabi niya po all, medyo may objection ako doon. Ako tingin ko, hindi man po lahat reasonable. Na-mention ko na yung mga senador na talagang wala sa rason. Parang kabayo nakatingin dan sa isang direksyon. Ang direksyon po papuntang Davao. Pero pag nakita nila mga kababayan na wala na niya, sinking ship talaga ang mga Duterte. Wala nang influensya. Ay, kanya-kanyang talunan po yan. Tama ba? Sabi dito, if the senators would still not agree with the prosecution after the trial despite the magnitude of evidence present, sabi po ni Chua, it will be up to them to explain this to the people. Mananagot sila mga kababayan kasi sa atin, ultimately, kasi tayo ang nagluklok sa kanila sa posisyon. Yung mga nag-support sa kanila para manalo, itong si Amy Marcos, si Marcoleta, si Bungo, si Bato, si Robin Padilla, all the rest, sisingilin sila ng ating mga mamamayang Pilipino. Yan ang klarado dyan mga kababayan. Bulto-bulto. Sabi ni Chua, what is stated there, the evidence is present. So I think when it comes to evidence, it is there, it is intact. But at the end of the day, of course, the senator judges will be the one to appreciate the evidence that we will provide. So with that, if the evidence is very overwhelming, very blatant, very obvious, I don't see any reason why they will not favor our side. Otherwise, they need to explain to the people why they made such a vote. Ganon lang yan mga kababayan. Ngayon, yung mga political analyst, pinag-aralan nila yung mga senador na kakampi sa conviction, yung mga tinatawag nilang swing votes, neutral ngayon, at saka yung mga perceive nila na talagang kakampi ng mga Duterte. Kilalanin natin at kilatisin natin kung tama yung mga analysis nila. Ayan pinaghati-hatian na po. Lumalabas sa kanilang analysis po, 6 lang yung papabor or mga kakampi talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Chis Escudero, itong si Risa Ontiveros na hindi man kakampi ng ating Pangulong Bongbong Marcos pero objective siya kung tumingin. Itong si
si Tulfo, the Tulfo brothers, yan, si Erwin, saka si Ben Tulfo. Ay, hindi si Ben Tulfo, si Rafit pala. Si Ben Tulfo talo, pang 13. Si Lito Lapid, tapos si Kiko Pangilinan na isang kakamping. Kakamping itong dalawa gito. Si Risa, si Kiko. So, ito yung sinasabi ng mga analyst na pro-impeachment ito. Tapos ito yung swing votes na neutral ngayon. Si Win Gatchalian, si Loren Ligarda, si Joel Villanueva. Yung mga dilawan din to, mga kababayan. Si Tito Sen, si Ping Lacson, tapos si Bam Aquino. So, pag binilang mo siya, halimbawa mag-swing ito, 12 lang po, talo pa. Ang kailangan 16 yata. 16 na senators ang dapat makuha para makonvict si Sara. So, short. 2/3 vote, 16 po. Pero sabi, to acquit, 8 lang ang kailangan. So, overwhelming ang support ni Sara Duterte kung paniniwalaan natin itong presentation ng mga political analyst. Kasi ang mga perceived na kakampi ni Sara Duterte, si Jinggoy, si Alan Peter Cayetano, yung magkapatid na Villar, si Robin Padilla, si JB Ejercito, si Subiri Migs, si Pia Cayetano, si Bongo, si Bato, si Amy Marcos, si Marcoleta, tapos si Camille. Ay magkapatid na Villar po. Nilagay itong si Pia Cayetano kahit parte siya ng alyansa kasi baka daw, ang mga analysis nila, baka daw itong si Pia kumampi rin sa kanyang kapatid. Dahil itong si Alan Peter Cayetano ay pro-Duterte ito. Dating Speaker of the House ni Digong. At nang aristuhin mga kababayan si Digong, dinala sa dahig. Nag-prayer pa po. Nag-prayer vigil itong si Alan Peter Cayetano. Pero ako naniniwala na pag na-present yung mga ebidensya, baka biglang bumaliktad itong magkapatid na Cayetano, pati yung magkapatid na Villar, pati yung magkapatid na Estrada, Ejercito. Kasi sabi ko po sa inyo, ang mga totoong hardliner dito, ito man lang po ang nakikita ko. Si Robin Padilla, si Bongo, si Bato, tapos si Marcoleta. Itong si Amy Marcos, malamang biglang bumaliktad dito. Pati itong magkapatid na Villar. Pag nakita nila na talagang malakas yung ebidensya, at pag pumabor pa rin sila for acquittal ni Sara Duterte, makita nila it will be the end of their political career. Malamang bigla po silang for conviction. Kasi siyempre, isasalba nila yung kanilang political career. Kasi sabi ko sa inyo po, ang mga taong yan, yung mga senador, may kanya-kanya silang ambisyon. Alangan man po, mga kababayan, isakripisyo nila yung kanilang ambisyon din sa politika sa pagkampi nila sa isang Duterte kay Sara Duterte na unang-una magiging kalaban pa nila. Si Sara Duterte po mahirap na kalaban kasi po kahit kakampi niya, pag hindi nakuha yung gusto niya, yun nangyari po kay Martin Romualdez. Kinampan niya siya na manalo using lakas sa CMD after na hindi makuha yung gusto. Tinawag na tambalos-los. Left and right ngayon ang paninira. Walang tigil sa panunumbat. Ang tawag dito sa amin, tamo. Tinamo, tamo. Kakaibang politiko po si Sara Duterte. Ang ibang mga politiko hindi na po nagsasalita. Gumagawa na lang sila ng mga actions, mga kababayan, na para gumanda pa rin yung kanilang political career. Pero si Sara, talagang pinipersonal niya. Nakita ninyo yung kampanya niya doon mga kababayan sa Manila. Lahat personal attacks doon sa mga members ng prosecution panel. Hindi man po umipekto. Panalo pa rin mga kababayan yung majority sa mga members ng prosecution. Tulad ni Joel Chua. Napiktuan lang po si dyan sa Maynila, si Abante. Pero konti lang naman yung lamang. And si Abante hindi man po nasa prosecution panel. So ito madaling sabi mga kababayan, ang magiging komposisyon ng bagong Senado.
Tingnan natin, basahin natin yung mga reactions dito ng mga tao, pananaw nila. Let the public pressure speak. Sabi ni Ambrin Liora, sabi ni Plavilin Sabiano Micham, hindi na maganda ang justice kung i-acquit nila si Tambalostay. Sabi ni Jubic Manalo, tandaan, politiko ang mga yan. May kanya-kanyang interes yan. Mas hinihintay ko ang mga ebidensya, maglabasan, lalo na yung sa bank account. Magpapabago pa yan. Magbabago pa ang mga yan. Sabi ni Mia, so gusto mo ma-acquit ang Lostay. Mas marami kasing bobo sa Senate. Sabi ni Elena Ilarde, si Bongo, possible panig sa impeachment kasi hindi kasundo si Sara at may ambisyon din yan sa 2028. Kapag hindi makonvict si Sara, magkalaban sila. Ayaw katandem ni Sara yan. You never know. Kung ang magkakapatid nga, mga kababayan, nag-aaway sa politika, tulad ni Amy Marcos saka yung ating Pangulong Bongbong, inaway yung ating Pangulo ni Amy, yun pang hindi man magkaano-ano, si Bongo at saka si Sara Duterte, iba ka makakita si Bongo ng opportunity? Wala na din anya si Tatay Digong malabo nang makauwi. Anyway, niya top notcher ako. Alangan man hindi ko na to i-take advantage. At napakalakas naman yung ebidensya niya laban kay Sara. Kalimutan ko na si Tatay. Ganon lang po yon. Sa politika po, walang permanenteng kaibigan o kaaway. Ang permanente lang po, personal interest. In politics, no permanent friends. Di ba ang tagal na nating naririnig ang ganyan? No permanent friends or enemies. Only personal interest. Pag nakita to ng mga kaalyado, malaboan niya, masisira tayo rito. Napakalakas ng ebidensya. At saka, isa pa mga kababayan, si Bongo at saka si Bato, malamang hindi makatapos po ng impeachment trial. Hindi na maabot po yung pagboto sa impeachment trial kasi may pending may sword of Damocles hanging before their heads. Yung Interpol arrest. Baka nga nasa kamay na ng Interpol yung warrant of arrest nilang 3. Hindi nga pala 3, siyam pa sa crimes against humanity po. So, ano tingin ninyo po mga kababayan? Malamang mabawasan po yung mga senador na kakampi ni Sara, kakampi ni Digong. At halimbawa pa, mga kababayan, hindi ma-impeach si Sara. May kaso po siya sa korte na nasa DOJ ngayon. Hindi pa man na-file sa nasa level ng DOJ. Yung inciting to sedition. Hindi man siya makonvict sa Senado, may inciting to sedition siya, may crimes against humanity sa ICC. Yun si pa. Kaya malabo po na manalo yung mga Duterte sa kanilang laban ngayon kasi yung mga problema nila na kinakarap, napakatindi po. Sila yung may gawa nito mga problema nila. Hindi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos o yung ating administrasyon. Lahat ng kaso nila, consequences ng mga mali nilang aksyon, maling ginawa. Kaya sabi po ni Lloyd Sipi, well, if the senator so acquit not look at the real evidence, then they should not be in the Senate. They should be going to Mindanao and serve their queen. Sabi ni Amilita Mamba, God is watching them and so are we. Sabi ni Hector Gamboa, Lapid and Escudero are not pro-impeachment. At most, they are swing voters. They are the transactional types. The Tolfo can be transactional as well, especially if Rapi plans to run in 2028 for president if he is looking for Malacanang's anointment. Ferdi Ballesteros, last resort is the ICC na lang talaga. What with the composition of the incoming Senate, di malayong acquitted si BP sa impeachment case. Sabi ni Sharon Rose, so mas madami pala ang papanig sa mali kung sakali. Akala ko ba ang batas ay para sa katotohanan? So sad. Anyway, tingnan na lang natin po. Very exciting ang mga susunod na mga araw.
nitong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.